Magandang araw Pilipinas, araw ngayon ng Lunes, January 13, 2025. Kumusta na mga kapatid, lalo yung mga kapatid natin sa Cebu, Region 7. Katatapos lang pala namin nag-usap yung mga report pala sa bioregion. Itong sa Region 7, ito yung problema dito kay ano ba talaga yung nangyayari ngayon sa bansa? Grabe na, sobra ng papahirap. Kung sa droga, talagang halos bumaha na naman yung droga sa bansa. Dahil kung saan-saan makikita daming mga sa tabi, lalo na sa mga iskinita. Kung noon na na yung mga iskinita, wala nang masyadong mga nagbibisyo naman ng iinom, ng tabi lang sa kalsada. Tapos minsan may mga nagrarayot. Yung mga nalasing na doon. Minsan may nagiinuman doon sa tabing kalsada, sa tindahan. Yan. Samantala natin ang panahon ng Pangulong Duterte, wala yung ganun. Yan, tapos yung mga grabing basura din sa mga gilid-gilid. Meron talaga, naglakad ako. Yung mga nakaraang mga araw, naglakad ako doon. Sabi, banda yung basura sa gilid. Di man lang kayang linisin, damputin, or tapat mo naman yan, dapat obligasyon mong linisin yun. Grabe, yun ang problema ngayon kay walang kusa ba, no? Yung parang walang malasakit, diba? Tapos mayroon pa yung sa ganon, yung mga pagnanakaw, ang dami doon sa mga probinsya, yun nangyayari yun. Biruin mo, pinatay yung doon, nagtinda lang ng kape ng 10 sako. Kape ba? Siguro yun naman yung kape. Pinatay yung mga asawa kay inano yung kape. Yung halin, yung nabentahan sa kape ng 10 sako. Yung nun. Pinasok sila, kinuha yung nabenta na yun. Magkano lang naman yun, hindi naman malaking halaga, pero dahil sa hirap talaga na ngayon, kaya parang wala nang awa, walang masakit sa kapwa, nagawa nila yun. Pinatay yung mga asawa, nakuha yung pera yung pinagbentahan doon sa kape na yun. Diba? Ganon kahirap ngayon, yung daming mga masasamang loob na parang wala na silang awa, na gumawa ng sa kapwa dahil lang sa pera. Yun. So, doon pa lang nakikita natin talagang mahirap yung kalagayan ng bansa natin dahil sa dami ng masasamang loob ngayon. Kaya diba, nakakakaba, takot, nakakatakot. Hindi na ako nakakatakot, kakaba-kaba ang nangyayari na sa bansa. Diba? So, dito sa korupsyon, mas matindi rin. No? Buong Pilipinas. Pinakamahirap yung sa korupsyon kasi talamak na talaga ngayon. Grabe. Siguro, wala ka nang marinig na ganito. Puro reklamo na lang. Luzon, Visayas at Mindanao, ganito ang mga reklamo. Pari-pariho na lang. Walang pinagkaiba, pari-pariho lang ang reklamo. So, yung mga nagsasabi niya na manatili pa rin nakaupo dyan sa pwesto, yung nasa ngayon sa Malacanang, yung sabi niya paabutin pa rin 2028. Kaya lang yun, kaya kung sa akin hindi na ako papayag ng gano'n, na umabot pa ng gano'n. Hindi nyo ba nakikita anong nangyari na sa bansa? Hindi nyo ba naramdaman sa mga nagsasabi ng gano'n na wala sa gano'n na manatili rin pa rin sa pwesto yan, hindi na kailangan ng ganito gano'n, kasi hintayin yung kailan siya sa termino niya. Grabe. Ano ba yan? Huwag kayong maging pipi, bingi at bulag. Ito na ang katotohanan, nakikita na natin ang katotohanan, kaya kailangan natin na lang kumilos at magtulungan. Katulad yan sa Cebu, sa Region 7. Gobernador. Siyang gobernador doon, si Governor Gwen Garcia. Yan, at saka si Congressman Lagun Dapni. Ano ba talagang dyan? Totoo ba ito? Yung mga sinasabi nila sa inyo na talagang grabe na. Ano ba yung hawakan nyo sa lig ang mga tao nyo?
Hawak nyo na ba sa liig ang mga tao nyo? Bakit ganun ang ano nila, ang ID nila, kinuha, hindi na binalik, ilang linggo na, tapos pahirapan pa sa mga nilalakad nila ng mga papers, ilang linggo, hindi pinapansin yung mga report nila doon, kung ano mga problema, mga hinaing, kaya tuloy yung mga, ano dyan, sabi nila hawak nyo na sa liig. Hinawakan nyo sa liig, para saan? Isa pa, itong tupad na ito, para to sa mga mahihirap. So, bakit may nakarating na report na mayroon lang nagpa-picture dyan, ginamit ng taga-munisipyo, para lang makuha yung 4,000. So, yung nagpa-picture na yon, ginamit lang yun, binigyan ng 1,000, yung 3,000, doon sa munisipyo. So, yung mga nagtrabaho ng 5 araw, 10 araw, binigyan lang din ng iba doon ng 1,000. Tapos yung 3,000 doon sa munisipyo. So, sino bang dapat tulungan? Ang munisipyo ba o yung mga taong bayan nga nangangailangan niyan? Ang tanong dyan, yung mga nagtrabaho ba ng 5 araw at 10 araw, na dapat sa kanila yung pera na 4,000 na yun, natanggap ba nila, napakinabangan ba nila? Ha? O talagang kayo pa rin ang nakinabang nasa munisipyo? Region 7. Ano nang problema sa inyo? Puro korupsyon ang nasa gobyerno ngayon, pero talagang matindi kayo. Sino pa yan mga region na ganito? Huwag kayong matakot, huwag kayong magpakapipi, bingi at bulag. Oras na para lumaban para sa katotohanan. Kung manatili kayong ganyan, walang pagbabago. Kaya kung sino man yung mga ano nito nang yung nabigyan ng 1,000, kahit 5 araw siya nagtrabaho, may 10 araw, tapos ang tanggap na 1,000, tapos ang 3,000 nandoon sa munisipyo. Kinuha, tapos pinapirmahan lang 1,000, tapos pa-picture na yun, pa-picture na. Ito yung mga nabigyan ng 4,000. By documentation ng picture na yan para bigyan ng 4,000. Samantalang 1,000 lang naman talaga natanggap. Kahit hindi nagtrabaho, sabihin, o halika dito, picture tayo kasi ganito. Para may makita man documentation na katunayan kasama kayo sa tupad. Kahit hindi naman talaga member, tawagin lang para mapicturan, para yung 4,000 na yun, bigyan yung 1,000 sa nagpa-picture na ginamit nila, yung 3,000 doon sa munisipyo. Di ba ang talino? Talagang manang-mana kayo sa amon. Manang-mana kayo sa mambubudol. Number 1 mambubudol. Oh, ginaya nyo. Bruin mo, Congressman Daphne Lagun. Kaya ilang kapitan pinatur mo doon sa dyan sa ano na yan, sa Region 7 na yan. Ha? Tapos ikaw din, Governor Gwen Garcia. Ano nangyari dyan sa ano mo? Opo, Diyos ko Lord. Ganito na ba nang talagang bansang Pilipinas? Wala nang malasakit sa kapwa. Biruin nyo. Ikaw magtrabaho ka ng 5 araw. Tatanggap ka ng 1,000. Ibigay yung 3,000 doon sa doon sa munisipyo. Tapos yung 10,000. Ibigay rin doon yung 1,000 lang din, tapos yung 3,000 doon sa munisipyo pa rin. Bakit kayo nagpatrabaho kung gusto nyo man pa na kayo lang tatanggap ng pera? So tama nga yung sabi na magpa-picture lang yung iba doon, magnawag lang kayo kahit hindi naman talaga nagtrabaho para hindi lang mahalata nang hurap kayo. Parang biruin mo, kukuha ka ng tao na 5 tao, patrabahuin mo yan ng 5 araw o kaya 10. Tapos yung 5 katao na yun, tatanggap dapat ng 4,000 yun. Ang gagawin, ibigay yung 1,000, ang 3,000 ibigay doon sa munisipyo. O mayroong hindi nagtrabaho, nanawag lang kayo magpa-picture, documentation na ito nakatanggap ng 4,000. Nawala naman talaga, 1,000 lang. Siyempre, ginamit siya para magpa-picture lang. So, yung 3,000 na yun doon sa munisipyo.
So bakit manawag pa kayo ng tao para magtrabaho na kailangan nyo pala ng 4,000 para lang ipakita na hindi kayo mahalata ng urap kayo? Ganon? Ganon nakatindi ba ang Pilipinas? Kaya ayaw nyo pumayag na palitan yung nakaupo dyan. Dahil gusto nyo. Pareho kayo. So kailangan pa ba natin patagalin ito? Na talagang hindi naman talaga kaya. So ngayon, anong desisyon nyo? Ang sabi ng mga tao, natakot sila sa inyo, hindi sa magsalita. Ngayon, ang sabi ko sa inyo, kung matakot kayo, anong pagbabagong magaganap? Walang pagbabagong magaganap kung hindi kayo magsalita. Katulad nito, isang si Congressman Daphne na yan, tangina yan. Tapos ito pang si Gwen, Governor Wing Garcia na yan. Yung Region 7 na yan, hindi nyo pwedeng hawakan ang tao dyan. Kaya hindi nyo nano yan sa inyo. Kaya kung sino man yung hinawakan dyan sa leeg, magsalita kayo, huwag kayong matakot. Sabihin nyo ang katotohanan para yun ang magpapalaya sa atin. Ang hirap ng bansa ngayon. Tulad nito, kami pa, yon. Ilang linggo na yung mga reklamo nyo na hindi pa pinansin ng munisipyo. At yung mga ID na, ilang araw na rin, umabot ng mag-isang buwan na, hindi binalik ang ID kasi ganito, nagapang na ng pera, kailangan ng ID para hindi mahanap, maibigay sa iba kung may nangangailangan. So, tama ba yan? So, ang tanong, kailangan pa ba natin patagalin ito? Kaya kung ako, hindi na pwedeng patagalin ito dahil hirap na kalagay natin bansa ngayon. Kaya, tatanungin ko sa mga sa bansang Pilipinas, yung mga taong bayan, kung papayag pa ba kayo na manatili dyan sa pwesto yung mga iyan. Kaya kung kailangan palitan na agad natin, magtulungan tayo at magkaisa. Huwag kayong matakot magsalita kung sino man yung gumawa sa inyo ng ganyan. Sabihin nyo kung sino yung mga nasa munisipyo dyan sa Region 7. At hindi lang ito nangyayari sa Region 7. Marami pang report yung nakarating sa akin na hindi talaga sila nakatanggap ng sakto talaga sa tupad, kundi doon nabalik ang pera sa mga sa mga nakaupo. Kaya di ba? Ang hirap tingnan mo sa ginagawa nila. Ang daming mga reklamo tungkol sa pera, walang nakatanggap sa tupad. Totoo na yan kahit sa amin. Doon na ang bibigyan nila yung malapit lang sa luwag. Halimbawa, pag nalaman nila ay Duterte supporters yan. Yan. Hanap ka ng yun. Paulit-ulit na bigyan ng, halimbawa, itong si, 10 katao yan, nabigyan na, sunod na patawag naman. Ganun pa rin uli. Sabi ko, ano ba yan? Kahit ako gusto kong dyan sa tupad, hindi kahit piso, wala akong natanggap dyan sa tupad. Sa totoo lang. Kaya sabi nila, ay, hindi naman kailangan. Samantalang yung hindi nga nagtrabaho, picture ka lang doon, bibigyan ka ng 1,000. Tapos yung 3,000 doon sa munisipyo. Biruin mo yan, kagago. Hiyawa. Kung ganyan talaga, hindi natin patagalin ito. Kung pwede lang bukas, sunod na araw, tapusin na itong kalagayang ito ng bansa natin at puno sa korupsyon ang nangingibabaw sa bansa natin. Kaya magkaisa tayong magtulungan, huwag tayong matakot. May masumbungan pa kayo. Kami yung mga taong mapagkatiwalaan niyo at masumbungan kayo ng FGF. Filipino Guerrilla Forces Affiliated. Dito kayo magsumbong sa amin, huwag kayong matakot. Kaya ang takot, yun ang magpapahamak sa inyo. Kaya huwag kayong matakot, magsumbong kung ano yung mga ninyo dyan, reklamo, isumbong nyo sa amin. Mapagkatiwalaan nyo kami at may kalalagyan yung mga insa. Tangina. Basta siguruhin mo lang, kaya ganito huwag kayong matakot kahit saan niya ba, halimbawa sa Mindanao, sa Luzon, sa Visayas, ganun ang ginagawa sa inyo. Sabihin nyo, huwag kayong matakot, ilabas ang katotohanan. Kasi ito na nga, nangyari na Yan, totoo talaga yan. Kaya kung manatili tayong takot, tikom ang bibig, walang solusyon na magaganap. Kaya pakiusap ko sa pamilyang Pilipino, dahil pamilya tayong kailangan natin ng lumaban
at tapusin na yung problema ng bansa. Palitan ang dapat palitan at paupuin ang may tabang at malasakit sa bansa. Kaya yun lang. Maraming salamat.